Celia, magtana na tayo. Alam kong kahit kailan, hindi ako matatanggap ng mga magulang mo para sa'yo. Hindi ko kayang mawalay sa'yo. Mahal na mahal kita. Malungkot na sabi ng kasintahan. Pero Romeo, saan naman tayo pupunta kung sasama ko sa'yo? May kamag-anak ako sa Maynila. Pwede tayo makitira sa kanila. Sigurado ka ba dyan? Mahirap magpadalos-dalos, Romeo. Pero alam mong, mahal na mahal kita. Paninigurado ni Celia. Oo naman. Matagal ko ng plano to. Nasabi ko na rin sa mga kamag-anak ko na makikitira ako kasama ng kasintahan ko. Pagpupursige naman ni Romeo. Pag-iisipan ko munang mabuti, Romeo. Ipaglalaban kita sa aking mga magulang. Lumipas ang ilang araw at muli silang nakita sa kanilang tagpuan. Nagyakapan ang magkasintahan ng sobrang higpit. Napag-isipan mo na ba, Celia, ang plano natin? Tanong ni Romeo kay Celia. Oo, sasama na ako sa'yo. Hindi ko na kayang turuan nila ako ng mga dapat kong gawin. Malaki na ako at alam ko ng ginagawa ko. Ipinipilit pa rin nila mama at papa. Yung gusto nilang ipakasal ako sa aking kababata. Pagpapaliwanag ni Celia. Kung ganun, ihanda mo ng gamit mo mamayang gabi. Aalis na tayo. Sige, dito na lang ulit tayo sa tagpuan magkita. Mga 10:00 ng gabi, para tulog na sila mama at papa. O sige, mag-ingat ka, Celia, ha? Magdahan-dahan ka lang at huwag kang magpapahalata. Naghiwalay ng magkasintahan, umuwi na sa kani-kanilang bahay. Sa loob ng bahay nila Celia, Anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Baka mamaya nakikipagkita ka pa rin kay Romeo, ha? Saad ng nanay ni Celia. Okay naman po lahat ng subjects ko, Nay. Hindi na po. Simula ng pagbawalan niyo po ako. Mabuti naman kung ganon. Bukas nga pala, dadalawin ka dito ng iyong kababata. Po? Bakit naman po? Wala naman pong okasyon, Nay. Sinabi ko kasing para mas mapalapit siya sa'yo, dalaw-dalawin ka niya dito sa bahay. Ano ba naman yan, Nay? Di na nga ako nakikipagkita kay Romeo. Bago pinangungunahan niyo agad ang panliligaw ni Joey sa akin. Hayaan mo na nga kasi, anak. Para mapabilis na ang kasal niyo. Mas magandang magkapalagay na agad kayo ng loob ni Joey. Tama, anak. Dahil nabalitaan ko na marami din silang lupain dito sa lugar natin. Pati nga sa kabilang bayan. Siguradong kapag siya ang pinakasalan mo, hindi ka maghihirap, anak. Maganda ang buhay mo. Ani tatay ni Celia. Sige po, Nay, Tay. Gusto ko na po kasi magpahinga eh. Papasok na po ako sa kwarto ko. Siya, sige, magpahinga ka na. Lumipas ang mga oras, kaya't dahan-dahang inayos ni Celia ang kanyang mga gamit para mamaya ay ilalagay na lamang niya ito sa kanyang bag na dadalhin. Nakatulog na rin ang kanyang mga magulang. 9:00 pa lamang ng gabi, kaya't inihanda na niya ang bag ng lahat ng dadalhin niya. Sinilip ni Celia ang kwarto kung nasaan ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, pasensya na po kayo. Kailangan ko pong gawin to. Hindi ko po kaya mapalayo sa taong mahal ko. Saad niya habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Bandang 9:30 ng gabi ay paalis na si Celia sa kanilang bahay. Dahan-dahan ang paglabas niya at kung nasa bakuran na siya ng kanilang bahay, ay sumigaw ang kanyang tatay mula sa bintana. Saan ka pupunta, Celia? Bakit dala-dala mo ang mga gamit mo? 10 oras na ng gabi. Tay, patawad. Pero sasama na po ako kay Romeo. Siya po ang mahal ko at hindi si Joey. Malungkot na pagpapaliwanag niya. Sige, sumama ka sa lalaking yun. Simula ngayon, wala ka ng mga magulang. At hindi kayo uunlad sa buhay kasama ng lalaking pinili mong makasama. Patawad po, Tay. Umiiyak na sagot ni Celia. Nang makarating si Celia sa tagpuan, ay naroon na rin si Romeo at naghihintay. Nagyakapan ng dalawa habang umiiyak si Celia. Oh, bakit ka umiiyak?
Eto na, magkasama na tayo. Nahuli ako nila mama at papa. At kapag umalis daw ako, muna na ako magulang na babalikan. Pero di ko kaya mahiwalay sa'yo, kaya ikaw ang pinili ko. Umiiyak na si Celia. Andito ako, Celia. Haharapin natin to ng magkasama. Nakarating na sila sa Maynila. Pagdating doon, ay kaagad namang hinanap ni Romeo ang bahay ng kanyang kamag-anak. Tao po. Tao po. Sino po sila? Saad ng katulong. Di ba itong bahay ni Tita Concho Morales? Tanong ni Romeo sa katulong. Opo, sino po sila? Pakisabi si Romeo. Sagot naman niya. Pinapasok naman sila sa bahay at tinawag ng katulong si Concho, ang amo sa bahay na iyon. Oh, Romeo, ikaw pa lang dumating. Sarkastikong sabi ng babae. Opo, tita. Eto nga po pala si Celia, ang aking kasintahan. Pagpapakilala naman niya kay Celia. Siya pala yon. So dito kayo makikitira sa akin. At syempre, walang libre sa mundo. Kaya tutulong kayo sa mga gawaing bahay dito, habang wala pa kayong matutuluyan na iba. Sa pagkain naman, kung anong kinakain namin, ganun din sa inyo. Ay, wala naman pong problema, tita. Di ba, Celia? Tanong nito. Opo. Wala pong problema sa amin yun. Sanay din po ako sa mga gawaing bahay po. Nakitira sila sa tiyahin ni Romeo. At habang naruroon, ay tumutulong sila sa mga gawaing bahay tulad ng paglalaba, paglilinis ng sasakyan, at minsan sa pagluluto. Lumipas ang ilang buwan at nabuntis si Celia. Kaya't simula noon, ay bihira nang makatulong sa mga gawain si Celia. Biglang nagbago ang pakikitungo sa kanila ng tiyahin ni Romeo. Celia, huwag kang higa ng higa. Kilos mo ang katawan mo. Nagbuntis din ako noon at di ako ganyang kaselan. Pasigaw na sabi ng tiyahin. Tita, pasensya na po. Nahihilo lang po talaga ako ngayon. Sagot ni Celia. Baka naman mamaya nag-iinarte ka lang dyan. Walang libre sa panahon ngayon. Nalalapit na rin ang panganganak mo. Pasensya na po, tita. Sagot naman niya. Dumating na nga ang araw na manganganak na si Celia. Dali-dali siyang dinala sa ospital ni Romeo. Ipinasok sa emergency room kaagad at makalipas ang ilang oras ay nanganak na si Celia. Ligtas naman silang pareho ng kanyang anak, ngunit may komplikasyon ng bata. Kinakailangan ng agaran itong maoperahan sa puso dahil may butas ito. Nang malaman ng mag-asawang problema, ay hindi nila alam kung saan sila kukuha ng malaking pera upang ipampa-opera dahil sumapat lamang ang kanilang ipon para sa kanyang panganganak. Umuwi sa bahay na tinutuluyan nila si Romeo. Nagsabi siya sa tiyahin na kailangan niya ng pera. Tita, nagka-problema po kasi yung anak ko. Butas po ang puso niya at kinakailangan maoperahan agad. Baka po pwedeng mag-advance ng sahod po. Pakiusap ni Romeo. Ano ba yun, Romeo? Saan pa kayo nakakita? Nakikita na kayo. Kumakain. May sweldo pa. At ngayon, mag-a-advance ka pa? Pasinghal na sagot nito. Pagtatrabaho naman po namin, tita. Para awa niyo na po sa anak ko. Pagmamakaawa niya sa tiyahin. Pinahiram naman siya ng pera, kapalit ng kasunduan ng pagtatrabaho ng libre at walang sahod sa susunod na 20 taon. Wala na ring pagdadalawang isip si Romeo at kinuha na niya ang 100,000 sa tiyahin. Pagdating sa ospital, ay agad na siyang dumiretso sa doktor at pinasimulan na ang operasyon. Ligtas namang natapos ang operasyon at nakabayad sila sa ospital. Ilang araw pa ang itinagal nila doon bago umuwi ang kanyang mag-ina. Pagka-uwi nila sa bahay, agad namang nag-usisa si Celia kung saan galing ang pera na ginamit sa operasyon ng kanilang anak. Romeo, saan ka pala nakakuha ng ganong kalaking pera? Tanong ni Celia. Kay tita ko ng hiram.
kapalit ng 20 taon nating paninilbihan sa kanya ng libre. Sagot naman niya. Ano? 20 taon? Oo, may pinirmahan akong papel nung araw na yon. Di ko na naisip yun. Ang mahalaga ay maging ligtas ang anak natin. Malungkot na paliwanag ni Romeo. Para na rin niya tayong pinatay nun. Napakatagal ng 20 taon, Romeo. Kaya lang wala tayong choice. Malungkot na sagot ni Celia. Lumipas ang panahon at malaki na ang kanilang anak na pinangalan ng Sarah. Tumuntong ng grade 1 si Sarah at araw-araw ay inihahatid siya ng kanyang ina sa paaralan. Pansin din niya na mayayaman ang kanyang mga kamag-aral. Puro may yaya, kaya isang araw, nagtanong ang kanyang kaklase sa kanya. Sarah, siya din bang yaya mo? Tanong nito. Ha? Hindi siya yung nanay ko. Sagot naman niya. Bakit ganun? Mahirap lang ba kayo? Hindi ang laki nga ng inuuwian kong bahay eh. Sagot naman niya para hindi mapahiya. Nagsimula na rin ang klase. Marami silang magkakaklase sa isang seksyon. Kada oras ng merienda, napansin ni Sarah na masasarap ang baon ng kanyang mga kaklase. Habang siya naman ay pandesal na pinalamanan ng margarine. Puno ng inggit ang nararamdaman niya hanggang sa mag-uwian na. Sinundo siya ng kanyang nanay sa paaralan. Pagdating doon, anak, halika na, umuwi na tayo. Saad ng nanay niya. Nay, huwag nga kayong masyadong lumapit sa akin. Napapagkamalan akong mahirap ng mga kaklase ko. Masungit na sabi niya sa kanyang nanay. Ano ka ba anak? Talaga namang hindi tayo mayaman eh. Isang hamak na labandera lamang ako. Sagot ng kanyang ina. Yun na nga, Nay. Nakakaya sa mga kaklase ko. Sigaw na sagot nito. Pagka-uwi sa bahay, ay kinausap ni Celia ang kanyang anak. Sarah, makinig ka nga sa akin. Kailan ka ba natutong sumagot sa akin ng ganyan? Tanong nito. Nay, lahat ng mga magulang ng kaklase ko may maayos na trabaho at may mga yaya sila. Nagsisimula na nga silang magtanong kung anong trabaho niyo eh. Sagot naman nito. Oh, andyan na palang mag-ina ko. Ano bang pinagtatalunan niyo? Tanong ni Romeo sa kanyang mag-ina. Itong anak mo, ikinahihiya ako dahil paglalabada lang ang trabaho ko. Anak, masama yun. Dapat humahanga ka nga kay mama mo. Hindi madaling maglaba ng maraming damit, anak. Paliwanag ng ama. Lumipas ang mga taon at nasa high school na si Sarah. Marami ang kanyang mga kaklase. Isang araw, nagkatanungan silang magkakaklase kung ano-ano ang trabaho ng kanilang mga magulang. Nahihiya siyang sabihin na labandera ang kanyang nanay at car wash boy naman ang kanyang tatay. Ngunit sa paaralang di iyon, magsisimula ang kalbaryo ni Sarah. Uy Sarah, pakisabi naman sa nanay mo, magpapalaba kami ng damit. Nadumihan na kasi eh. Sigaw ng isa niyang kamag-aral. Hindi ba kayo titigil? Galit na sigaw ni Sarah. Sarah, Sarah la bandera. Panunokso pa ng iba pang mga kamag-aral. Pag-uwi sa bahay, ay padabog na ibinagsak ang kanyang mga gamit at nadinig naman ito ng kanyang ina. Ano na naman bang problema? Tanong ng nanay niya. Problema, Nay? Yan, yung trabaho nyo. Alam niyo bang binubuli ako sa school dahil dyan sa paglalabandera na trabaho nyo? Sigaw ni Sarah. Ano naman anak, naglalabada ako. Anong masama doon anak? Nay, marami namang ibang trabaho dyan eh. Ayaw niyo lang maghanap ng ibang trabaho. Anak, kung alam mo lang na gustong-gusto ko talagang maghanap o makaranas man lang ng ibang trabaho. Kaya lang kasi, Ano, Nay? Puro ka nalang pagdadahilan. Ano ba talaga yung dahilan? Nakakahiya na lagi akong pinag-uusapan dahil sa pagiging labandera nyo. Naiiyak na si Sarah. Anak, ang totoo niyan, kaya hindi kami makahanap ng ibang trabaho ng tatay mo ay dahil malaki yung pagkakautang namin sa tiyahin ng tatay mo. Kapapanganak ko pa lang noon at nalaman nila na may butas ang puso mo. Walang-wala kami ng tatay mong pampa-opera
Kaya't walang pagpipilian, kundi ang humiram sa tiyahin niya ng pampaopera. Kapalit nito, ang 20 taong pagsisilbi sa kanila ng libre. Ako ang naglalabada at ang tatay mo naman ang tagalinis ng sasakyan. Napakahirap ng ganito, anak. Kaya lang, ginawa namin to para mailigtas ka ng mga panahong yun. Hindi na kami nagdalawang isip na kuhanin ang pera kapalit ng ganong kondisyon. Paliwanag ni Celia. Biglang tumulo ang luha ni Sarah. Nay, patawad po. Nakiusga ako kaagad sa inyo. Kagaya ng iba kong mga kamag-aral, hindi ko po alam na ganun po ang sitwasyon. Patawad po talaga, Nay. Umiiyak si Sarah habang nagsasalita. Simula noon, ay wala nang pakialam si Sarah sa anumang sasabihin ng mga kamag-aral o kahit na sino pa. Pagkus ay pinagtatanggol na niya ang kanyang ina sa mga ito.